The problem here is sustainability. How long can PSP sustain etong laban na to with Flip Top? Flip Top will always be a known brand. Pag nakakuha sila ng isang investor dyan na willing din makipag-agawan ng trono sa battle rap dito sa Pilipinas, talo na agad sila. You know why? Kasi ang Flip Top will always have a rap DNA. Yung kultura ng rap ay laging dadalhin yan ng Flip Top. Etong pangil sa pangil, like any other rap battle league dito, it just copied the format. Copy-paste lang siya ng Flip Top, and ang lamang lang talaga niya ngayon, marami siyang pera. But when the time comes na naubusan niya ng pera, saan babalik itong mga MC na umalis na to? Ang pangil sa PSP Gym, ang pangil sa pangil, libangan ko yan. Okay? Diyan na-divert yung nawawala yung mga isipin ko pag nanonood ako ng battle. Pero yung PSP Gym, hindi mawawala yan, Diyos ko. Wala na nga PSP kasi hindi rin maganda na nagpapagod ka tapos hindi ka na-appreciate. Yun yung pinaka-ayoko. Kasi ako personally, wala na, Diyos ko, anong value sa akin nung 'di ba? 'Di ba? Anong value na nagigain ko diyan, 'di ba? Personally, may value ba ako na nagigain diyan na kahit alam mo 'yun, basta mahabang explanation pero wala kumbaga lang siya, parang libangan gano'n na Well, ako, Phoebus, na-appreciate kita. Palakpakan pa kita. Ibig sabihin, nabigay mo sa amin yung isang match na sobrang ganda talaga. Yung 6 threat versus Moth, isa yun. And nabigyan mo ng chance yung mga MC na magbalik loob sa rap game. Kasi maraming umalis or hindi na lumalaban na MC na bumalik sa PSP, diba? Congratulations sa kanya. At least we can give him that. Pero, like you said, tama naman yung sinabi niya. Walang value sa kanya yung pangil sa pangil in terms of siguro sa kinikita. Kasi nga, hindi yun yung tunay na negosyo niya. Libangan niya na lang yun. Hobby niya na lang yun. For a certain period of time. Yun nga rin kasi yung sinasabi ko dyan magiging problema niyan talaga is sustainability. Paano kung wala ng pera? Paano kung, yun nga, nawalan siya ng gana, di aayawan niya na. So, sabi niya dito, wala na daw PSP or pangil sa pangil, yung Rap Battle League, na liga for 2025. And that's understandable kasi mahal yung ginagastos nila dun yung overall nila dun Pero, pasalamatan din natin si Phoebus kasi magaganda naman yung mga battle raps na kanyang pinroduced noong 2024. Kaya lang, of course, sustainability is a factor. Si Enigma kasi, yun yung iba sa kanya. He understands yung rap DNA ng kultura and alam niya rin patakbuhin yung isang brand na to ng long run. Kasi nga, kita mo ang Flip Top nanggaling yan kung saan saang impyerno. Ibig kong sabihin, nanggaling yan ng pandemic, buhay pa sila. Ngayon, buhay na buhay uli sila ngayon since katatapos lang nung kanilang 1v1 tournament, di ba? Congratulations kay GL. And ang problema kasi sa PSP tingin ko, wala silang homegrown talents. Ang sa PSP naman, ang sa Flip Top naman pala, puro sila homegrown in such a way na yung pangalan mo sa battle rap dun mo muna papasikatin kasi nga itatapat ka nun ni Enigma dun sa mga malalakas din talaga katulad nung nangyari. Ang ganda nung Vitrium sorry kung mali yung pronounce ko, Vitrium versus GL, di ba? Magaling din yung kalaban niya, talagang dikdikan sila doon, pero it doesn't take away from the Moth versus Moth versus 6 threat, which are also homegrown talents from Flip Top. So, I guess yun yung kulang sa naging game plan ni Phoebus dito na hindi niya inisip yung long-term goal. Ang gusto niya lang kasi magmarka. Nung nagmarka na, eto na. Tignan natin kung hit or miss. Mukha siyang miss Sobra siyang miss Pero, again, I think everyone should at least be appreciative of what Phoebus gave to the game of rap. Di ba? Palakpakan natin. Alam mo, unang issue ng taon talaga, naalala ko last year, kinover ko yung Moth J Black. Okay.
Tapos nung lumabas yung Mot J Black, nako parang nanalo ka talaga si Mot. Okay, so pakinggan lang natin ng konti uli si Vivo. Tumulong sa mga tao. Tapos, pangit sa pangit. Kaya pala pangit yung kahaligan mong babae dyan, oh. Aba, oh. Maasim na yan. Bumars pa si Vivo. Alas 10 pa lang ng umaga. Erish Pagar. Shoutout sa shoutout kay Homer. Ayan, puro shoutouts na yan. Yung return sa'yo, Lord. Views yung return sa'yo, Boss P. Halata mo yung pag-uwi sa bahay, ano yung ulam? Walang alam sa mundo eh. Yun, yung views kasi na yun, siguro ang pinakamagandang framing ng question ni Idol na nag-trash to kay Pibos dito, yung popularity. Yung popularity na darating ng, bibigay sa'yo ng mga rappers. Kasi nga, gumawa ka ng liga, yung liga na yun, millions of views yun, total nun siguro, hindi mahina ang 100 million total views nun. I'm not sure, pero makikita nyo naman yung statistics nun eh. So, and sa lahat ng laban, nandun siya, let's go, Pangil, let's go. So yun, tumatak sa mga tao yun. And meron na siyang very iconic line, or so, sabihin natin funny, iconic, doesn't matter. Pero, binigyan siya ng clout nun. Pero ang tanong ba nito, yung clout na nakuha niya, was it worth the money he spent? Kasi he is the one talaga na nasa gitna, labas ng pera doon. Was it worth it? Saan niya ipaparlay yun? Kasi, towards the end of the video, meron akong bibigay sa inyo na maliit na analysis lang. So, yung views na yon, hindi talaga yun yung kanilang kikitain kasi maliit yun relative sa linalabas nila sa venue, sa rappers, doon sa mga taong bumubuo nun, and doon sa overall na gastos nila. I think mas mahal yung linalabas ni Phoebus kaysa doon sa views na nakukuha niya. Pero it's a gamble itong mga ganitong negosyo na to eh. Siguro, nakilala yung pangalang Phoebus sa rap game na meron talaga siyang ibubuga when it comes to producing quality rap content. Ibig sabihin, quality rap battles. Pero do I think it's sustainable? Yung sabi nung last year na Nico David, hindi. I agree with myself last year. Hindi talaga. Kasi nga kulang na kulang siya sa rap DNA. Ibig sabihin hindi niya masyadong inintindi yung kultura. Kilala niya lang yung mga nasa peak na mga MC, tapos yun yung kinuha niya. And he paid them a lot. And of course, masasaya yung mga MC na yun. And congratulations sa kanya. Special shoutout sa akin kay Akata, di ba? Pero sige, mag-dwell tayo doon sa idea of clout. Or siguro mas tama yung term na popularity. Mag-dwell tayo dun sa idea na views equals popularity. Ngayon kasi may mga partner brands ang PSP kapag pangil sa pangil of course. Kapag doon sa papunta doon sa battle rap, 'di ba? Linalabas nila yung mga brands, yung mga clothing lines, yung mga restaurant, and yung political party called Ahon Mahirap. Kasi Ahon Mahirap, mga kamatis, mga kaibigan, is a party list, okay? Ahon Mahirap is actually a party list ng ang main advocacy niya, as far as I can tell, is poverty alleviation, okay? So, I'm just saying na kung makikita natin kung talaga bang gumana yung popularity aspect nito. Kasi pwede mo kasing sabihin na isang marketing stunt lang ang buong pangil sa pangil para ma-prop up yung mga brands na partner brands niya. Isa nga doon yung Ahon Mahirap. So tingnan natin pagdating ng election, bukod sa mga kampanya pa sila, pagka manonood ka uli ng battle rap galing sa PSP, makikita mo yon sa intro, yung Ahon Mahirap na yun, and miski yung logo nila, 'di ba? So doon natin makikita kung mapaparlay ba yung naging partner brands nila doon sa popularity na nakuha ni Phoebus. Whether or not kasi hindi mo gusto si Phoebus, meron pa ring significance yung ginawa niya in terms of promoting the brands na nakakapit sa pangil, 'di ba? So tingnan natin. I mean, ako para sa akin is already a win sa kanya if ang talagang purpose ng PSP is to promote the brands na partner nila. Kasi kita mo ako na yun yung natatandaan ko talaga sa PSP. Bukod dun sa mga epic battles nila, kunyari kila yung kay J Black Bot, maganda yun. Yung kay of course yung finals, maganda din yun. Yung mga laban ni Shay, and of course the returning Aklas.
'Di ba? Given all of these battles, and na maganda naman talaga yung kinalabasan ng mga battles sa PSP, pero nothing beats Flip Top talaga. Yun talagang OG. So, pero in terms of making the partner brands recognizable, like for example, yung mga clothing line nila, yung mga restaurant doon, and of course, yung political party called Ahon Mahirap, probably there is some value to what Phoebus did in the long run. Now, we will see the payoff sa 2025 kung at least makakakuha ng significant number of votes yun. Anyway, yun lang naman yung sa akin for today, mga Lods. Gege.